Pinupuri ka namin, Panginoon. Nananatili kami sa iyo, Panginoon. Sa iyong lihim, Panginoon. Sa iyong tahanan, Panginoon. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay papasdan, ang pag-ibig mo sa hito ko. Tinay di pagkakayanan sa iyong damdamin. Magkatagpuan sa iyong laman. Mananatili sa iyong lingkod at sasamahin ka sa dakong tinig. Mananatili sa iyong lilim nang masupungan ka sa dakong tinig. Panginoon, ang ngalan mo ay malinag sa nigang ko, di mababago. Salita mo'y manghahawakan sa iyong laman. Sa iyong papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniyalan. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpapaglaban. Papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniyalan. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpapaglaban.
na masupuna ka sa daputin. Magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po ako buksan sa Awit 150 verse 1 to 6. Awit 150 verse 1 to 6. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. Awit 150 verse 1 to 6. Purihin si Yahweh. Verse 1. Purihin si Yahweh sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas na taglay. Verse 2. Siya ay purihin sa kanyang ginawa, siya ay purihin sapagkat dakila. Verse 3. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng alpa at lira. Verse 4. Sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin, mga alpa at flauta, lahat ay tugtugin. Verse 5. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Verse 6. Purihin si Yahweh ng mga nilalang, purihin si Yahweh. Sige po, tawagin po natin ng praise and worship team. Hallelujah! Magandang umaga po. Sama-sama po tayo sumamba. Sama-sama po natin ang ating Panginoon.
Praise the Lord! Purihin ng Diyos sa kanyang kalwalhatian. At sa umagang ito, tayo po na nagsama-sama muli sa ating pong virtual online. And we would like to thank the Lord for another day, another hope, and another victory, that comes from Him alone. And as we gather today, let us all bow our head before God. Tayo po'y manalangin at ating pong purihin ng Panginoon sa kanyang kalwalhatian, sa ating pong corporate prayer na ito. Let's all bow our head before the Lord. Father God, as we come to you, we thank you, Lord, for another Sunday that you have given to us, Lord, another opportunity that we would be able, Lord, to feed unto your word. Thank you, Lord, for the strength. Thank you, Lord, for the health that you have given to us, each and every one of us, dear Father God. Marami pong salamat sa iyo, sa mga kapatid ko po na patuloy kong nakakasama sa aming pong virtual online na ito sa kanilang tahanan. Kami po'y lubos ang aming pagpapasalamat po sa iyo sapagkat sa kabila ng ganitong pandemya, kami po'y sama-sama, O Diyos, na nagpupuri sa iyo. Niluluwalhati namin ang iyong banal na pangalan sa aming mga pag-awit at higit sa lahat po sa pagpipiging sa iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat pamilya na kasakasama ko, O Diyos, sa mga sandaling ito, sa bawat tahanan po nila, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, kami po'y nag-e-expect, Ama, sa umagang ito, na kung saan, Panginoon, na iyong salita ay patuloy po mananalaytay po sa aming puso, sa aming kaluluwa, upang nang sa gayon po, Panginoon, ay patuloy po kaming lumakad sa kabanalan, ayon po sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, at aming pong idinudulog din po ang aming bansang Pilipinas. Patuloy niyo pong igawad, Ama, ang iyong walang hanggang patnubay sa aming bayan, at patuloy mong pagpalain po ang aming Pangulo, Panginoon. Bigyan, Ama, siya ng patuloy na patnubay upang mapamahalaan po ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Hindi po lingid sa iyong kaalaman ang dulot ng pandemyang ito, Panginoon. At salamat po sapagkat bumababa din po, Lord, ang bilang ng nagkakasakit. At dalangin po namin, Panginoon, ito po ay magkaroon na nga po, Ama, ng lubos na pagbabago bago man lamang matapos ang taong ito, Panginoon. Lord, kami lumuluhod lagi, aming iniluluha ang kalagayan ng aming bansa, lalo na po sa gitna ng pandemyang ito. Hindi lang po ang aming bansa, kundi po ang buong daigdig, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, at ang linggong ito, Panginoon, aming pong Lord, pinagkakatiwala sa iyo. Patuloy mo kaming samahan at patuloy naming dalangin ang Banal na Espiritu kung ang siyang patuloy nakikilos sa aming kalagitnaan ngayon upang minsan pa ay makapag-aral po kami na yung salita sa araw na ito. O Diyos, salamat at binabalik po namin lahat sa iyong papuri at ang pagpapasalamat sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang karapat-dapat na magtamo ng lahat ng ito. Ito po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Puri ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Kumusta na po tayo, mga kapatid, sa pananampalataya? At alam ko po ang bawat isa sa atin, naroon po ang tinatawag na yung eagerness, na magsama-sama tayo, sa ating pong pagkikita-kita sa iglesia. Bagamat ito po ay sa darating po na first Sunday of July, tayo po yung magkakaroon na po ng face-to-face sa first Sunday of July. At alam ko po yung pananabik ng bawat isa ay magkakaroon na po ng katuparan. At yung po, tayo po ay be patient, patiently waiting, mga kapatid. At sabi nga, itong bawat araw na dumadaan, bawat Sunday na dumadaan ay makabuluhan para sa Panginoon. So, life goes on, Life goes on. Yan po ang buhay natin bilang mananampalataya ng Panginoon. And remember, we have our dual citizen on earth. Unang-una, we are Filipino citizen. And the second is what? We are part of heaven's kingdom. So, hindi po tayo taga rito, Tayo po ay taga-langit. At wag po tayong ay lubos na mag-alala sa ating buhay dito sa lupa sapagkat meron tayong tahanan doon sa langit na naghihintay po sa bawat isa sa atin. Napakabuti po ng Panginoon sa atin. Ang mahalaga, tayo po ay lalo nating ikonsumo ang ating pong time dito sa lupa upang makapag-reach out ng kaluluwa at madala ito sa Panginoon. Lagi po nating ipanalangin na bigyan tayo ng courageous heart, bravery, upang ating pong ay ang mabuting balita ng Panginoon ay ating ilathala sa ating mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, pinsan, at higit sa lahat po sa ating sambahayan na kung saan wala pa pong pagkakilala sa Panginoon. And today,
Well, today the Lord will talk about commitment, no? And this topic that I'm about to discuss with you, I entitled this, When We Say Yes to God. Ulitin ko po, When We Say Yes to God. So if you have your Bible with you, open your Bible in the book of Luke chapter 5, verse 1 to 11. Akin pong babasahin ito sa Tagalog, at kung kayo po'y nariyan at meron kayong Biblia, pwede po kayong sumabay sa akin. Luke chapter 5, verse 1 to 11. Minsay nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalilimpunan siya ng napakaraming tao. Nang ibig ay makarinig ng salita ng Diyos, may nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng konti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang lambat upang manghuli." Sumagot naman si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming mahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkandasira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasama at nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito na puno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon, Pedro, siya'y nagpatira pa at sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako ay makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon mamamamalakaya ka na ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ito po ang salita ng Panginoon. At tayo po'y manalangin. Let us all bow our head before the Lord. Father God, as we come to you humbly, Lord, bless this unworthy servant so that I would be able, Lord, to preach your word with clarity. Not only, Lord, not merely, Lord, from my lips, but from my heart. And your people would be able to hear your word, not only, Lord, from their, Lord, ears, but much more from their heart as well. Thank you, dear Father God, and I pray, Lord, the Holy Spirit will continue, Lord, to be upon us, O God, as we continue to ponder your word as of this hour. Thank you, dear Lord God, and we bring back the glory to you, for you alone deserve the praise. All this we ask in Jesus' name we pray. At ang lahat po'y magsabi ng amen sa kanilang mga tahanan. Again, when we say yes to God, well, napakaganda pong isipin na ang Panginoon ay nag-e-expect sa atin sa bawat araw ng ating buhay nung po tayo maging mananampalataya na. Kaya po ang ating buhay nung tayo maging Kristiyano, hindi po doon nagtatapos ang ating pong pagiging Kristiyano. Ito po'y isang pasimula lamang sa ating paglalakbay na kasakasama ang Panginoon. Now, the Lord's simple requests are often stepping stone to life's most wonderful blessing. At kung titingnan po natin, even Simon Peter, he was a good illustration of what happens when we say yes to God. Jesus asked the future apostle about Peter to push the boat a while and to be a floating platform to address, to preach the crowd on the shore. Ito po ang naging kalagayan po ni Peter. Siya po nagsabi ang Panginoon na kung pwede ibigyan ng konting distansya ang kanyang bangka upang nasa gayon ay gamitin ng Panginoon para bang platform, no? Parang pulpito yung bangka niya sa kanyang pagpahatid ng pagtuturo sa mga tao na ngayon ay naroroon, napakarami nila at halos napapaligiran ang Panginoon, no? And you know, Peter's compliance paved the way for multiple blessing into his life. And from his example, we learn how essential it is to obey the Lord, even in the smallest matters that happen to us. You know, saying yes to the Lord's request, it really resulted in a miracle that absolutely transformed this fisherman's life of Peter. Nakita po natin, no, ang buhay ni Peter ay nagkaroon po ng change
when he comply to the Lord's request to him. What is the Lord's request to him? Iayos lang ang bangka, ika nga ipod ng konti upang nasa gayon ay makapagturo siya. At ito po naging daan upang ika nga sundin ng Panginoon. And then what next to the life of Peter, no? You know, the blessing of God pour out into his life. Now, obedience is critical to be a successful Christian life, and there are several truths that will help us to understand from a divine perspective. You know, what does it really mean to obey the Lord? What does it really mean to say yes to God? You know, we have our song in the church that says, yes, Lord, hindi po ba? We always have this right hand, and then we have our gesture like this, yes, Lord, yes, Lord. But when we sing that song, do we really meant a lot when we are saying yes to God? Ito po ba ay talagang totoo na ating sinasabi, o baka naman bukang bibig lang natin, pero pagdating po sa tinatawag na ika nga to career, or else ika nga isa katuparan, para bang halfway lang ang ating ginagawa, or else partial lang, we won't be able to do it in a full commitment to God. Kaya nga, what does it really mean when we say, yes, Lord? Because this is our topic for today. No? And now, saying yes to God, it means an absolute obedience. Ulitin ko po, no? Saying yes to God, it means an absolute obedience to Him. Meaning to say, when we say absolute, full, it is not halfway, it is not partial, but full. Ito po yung inaasahan sa atin ng Panginoon. Now, saying yes means absolute obedience to our Lord. Now, obeying God in a small matters is an essential step to God's great blessing. Ang hinahanap po sa atin ng Panginoon ay hindi po yung kalahating pagsunod o halfway na pagsunod. Ang hinahanap po sa atin ng Panginoon yung buong pagsunod sa Kanya. Meaning to say, complete obedience is what God really expected from us as Christian. Now, obeying God in a small matter is an essential step to God's great blessing. Ang pagsunod po natin sa Panginoon ay nagbubunga po ng pagpapala sa ating buhay. Gaya po ni Peter. You know, Peter could have said a number of things like, I'm too busy, or else I don't have time to go again fishing. Kasi ito yung sinabi ng Panginoon sa kanya, inanyayahan muli siyang mangisda. At kung ating po titingnan, pwedeng tumanggi si Peter, pwedeng sabihin niya, wag na muna, o di man kaya marami akong gagawin. Pero ano pong ginawa ni Peter? You know, Peter obeyed the Lord. Peter obeyed his master. And Peter's obedience resulted the great fishing experience or career of his life that, you know, that he would never forget. Yan po nangyari. A very spectacular event at that moment, during that time na ang Panginoon ay kasama ni Peter, at sinabi nga ng Panginoon na muling ilapag, muling ika nga ay to throw again the net, no, for them to fish, to catch fish, ano po. And you know, Peter obeyed the Lord at that moment, and the result, there's what? A spectacular event in his life ever. Now, oftentimes, God's greatest blessing come as a result of one willingness to do something that appears to be very insignificant. Could you imagine that? Ano? May mga bagay na imposible na kung saan ay talagang pinagagawa sa atin ng Panginoon, ang hinihintay lang ng Lord sa atin yung pagtalima natin sa Kanya. Ayaw po ng Lord na kung saan ay nasa atin din naman kung susunod tayo o hindi. Alam niyo, ang Panginoon hindi namimilit sa atin when it comes to obedience. He always respect you. He always respect each and every one of us. Kung susunod tayo, okay sa Kanya. Kung hindi tayo susunod, okay din sa Panginoon. So in other words, hindi siya namimilit sa atin. Pero dito, sinunod siya ng Panginoon. Sinunod ni Peter si Lord sa kanyang buhay. Now, another thing, obeying God may require doing some things that appear to be unreasonable. Yes, that's true. At kung titingnan po natin, ang pagsunod sa Diyos, ang pagsunod sa Panginoon, ay nangangailangan din po ng mga bagay na kung saan titingnan natin para bang ang hirap unawain ang mga sinasabi ng Lord sa atin. Hindi po ba?
Para bang ang hirap gawin yan. Paano mangyayari ito? Di ba? Alam niyo may mga kasaysayan sa Bible na kung saan ay practically, with our practical thoughts, no, when we are about to go somewhere, we need to have this road that we are about to travel. We need to travel north in order to proceed to a certain destination. Pero sa Lord, hindi eh. Ang kanyang sasabihin sa atin, you travel south. Para bang hirap i-reconcile nun? Parang unreasonable, hindi po ba? Kung titignan po natin, samantalang kapag tayo magta-travel north, yun talaga ang ating pupuntahan, napakadaling ika nga ay pumunta doon. Pero minsan instruction ng Lord, no, you travel south so that you would be able to meet that direction and you would be able to go to a certain place. Ang hirap po minsan, iba yung reason natin sa tinatawag na command ng Lord sa atin. Now, let's go back. Now, Peter was an experienced and seasoned fisherman. Siya po ay talagang taal na isang mangingisda. Alam niya kung saan pwedeng mangisda. Ano yung panahon ng pangingisda? At alam niya yung oras at masasabi niyang dapat dito, dapat dyan. Ito, walang ganitong isda sa ganitong oras. Ito, mas maraming isda. He was a seasoned fisherman. No? We talk about his life. No? Now, he knew the best fishing spot and understood the best time to catch for fish. No? Ito po yun. No? Alam niya kung kailan at saan makakakuha ng maraming isda. But Peter chose to obey the Lord despite of the impossible and a result of great display of God's divine power. And yet, Peter, he obeyed the Lord. At makita po natin dito, isang bihasang mangingisda, kausap ang isang guro. At ang guro nagsabi sa kanya, dito nyo ihugos ang inyong lambat upang nang sa gayon ay meron kayong ma-experience na maraming huli. Ito po ang sinabi ng Lord sa kanya. At makita po natin yan. Ito po, dito po mapapansin po natin how Peter really obeyed the Lord. At our obedience to God should never be based on whether something that seems rational or fit with the word's thinking. Now, God really requires us to say yes, and we will be amazed with the result. Remember, ang kaisipan po ng mundo o ng mga tao sa mundo ay hindi po kaisipan ng Diyos. At kung atin pong titinan po, susukatin po natin, ito ang kaisipan ng tao, ito ang kaisipan ng Diyos, ito ang kaisipan ng tao, ito ang kaisipan ng Diyos. Kung titinan po natin, napakalayo po ng agwat nito. Sapagkat tayo po ay nabuhay na ganito, ganyan, talagang alam natin yung practical things, and even the theory itself. Pero pagdating po sa Panginoon ay talagang makita po natin how God works, talagang we cannot fathom the mind of God when it comes to His own powerful thoughts and with His powerful words, And ano po nangyari kay Peter, He obeyed the Master. He obeyed the Lord. Now, when we obey God, we will never be disappointed. Yes, when we obey the Lord, we will never be disappointed. Like Peter, tayo, para din tayo si Peter, we should recognize that obeying God is the wise course of action. So, what God needs from you, what God needs from us, is what? A step of obedience. Hindi po niya kailangan yung that we are afraid to obey Him. No, ang gusto ng Lord, simpleng hakbang ng pagsunod natin sa Kanya. Just like Peter. Now, if Jesus can turn empty boat into a full one, that's true, He can also take our emptiness, whether related to finance, relationship, or career. So, kung titinan po natin, kung kaya ng Panginoon ng isang empty vessel, empty boat, na kung saan ay punuin ng mga isda, huli ng isda, ganun din po, na kaya din po niyang yung ating pong emptiness sa buhay, gaya ng ating mga pangangailangan, yung ating pong mga ay pinagkakaabalahan, Marahil wala tayong ipon, wala tayong yung ating relasyon sa ating pamilya ay talagang hindi po lubos na ganoon ka full 'yon, Pero makita po natin dito even with our career as well. But God can change it into something splendid and vibrant. Ganun po ang Panginoon. Ano man pong emptiness na meron po tayo, kayang punuin ng Diyos. Gaya ng pong bangka na kung saan ay naroroon sa laot.
at ito po ay nagawang punuin ng Panginoon. What God requires from you is what? Step of obedience and nothing else. Number 4, our obedience allows God to demonstrate His power in our life. Yes, what He needs from us is to obey. And after, when we obey God, you know, His power manifested in our lives. Napakaganda po niyan. Nakita po natin ang ating pagsunod sa Panginoon. Dito po niya ipinapakita yung kanyang kapangyarihan upang ating masaksihan ito sa pamamagitan po ng ating mga mata. You know, walking with the Lord every day, we would be able to witness miracles after miracles each time. That's true. If we walk God every day, no? When we talk about walking with God, presumably you have your relationship with Him, no? And you have your communication with Him through prayer, and not only that, through studying the Bible. And that is very much important with us because you can walk side by side with your relationship with our living God. Now, Peter's faith grew at that moment. Yes, Peter's faith grew at that moment because he believed his master is not only controlled the fish but had absolute authority over the water itself. Could you imagine that? At dito po napagtanto ni Peter na ang Panginoong Jesus ay makapangyarihan at hindi lang po niya kontrolado ang mga isda upang ito'y dalhin sa lambat at mapuno yung bangka, kundi higit sa lahat, kontrolado niya ang dagat. Could you imagine that, di ba? Ano bang nasa dagat, di ba isda? Sa makatwid, hindi lang nakapokus doon ang si Peter na napagtanto niya na ang isda ay kontrolada ng Lord. Higit sa lahat ay napagtanto din ni Peter na ang dagat ay kontrolado ng Diyos. Sa makadi is what the Creator, even all these things around us. At napakaganda po nating isipin po ito. Now, the moment we start saying yes, the moment you start saying yes to God, even to small things, the moment you start saying yes to small things, God will reward our obedience. Yes, He will reward your obedience. What God requires is the first step of obedience. Number 5, obeying God can result in dramatic changes in our life. Ulitin ko po, obeying the Lord can result in dramatic changes in your life. Everything changed in the life of Peter in one simple act of obedience. Ang lahat po ay nagbago sa buhay po ni Pedro nung siya'y sumunod sa Panginoon. You know, Peter willingly laid down his nets. He is willingly laid down his net. And when we talk about net, we talk about life. His life. He is willing to lay down his life completely to the Master, completely to the Lord Jesus Christ, and walk into a whole new lifestyle of following the Master. Makita po natin dito na si Pedro ay handa niyang ibaba ang kanyang lambat. At ang lambat na ito ay sumasagisag po sa kanyang buong buhay. At makita po natin na kung saan ay he would be able to walk in his brand new lifestyle with God. Yung dating Pedro ay napalitan na po ng bagong Pedro. Isang Pedrong sumusunod sa Diyos, isang Pedro nagpapasakop sa Diyos, at isang Pedrong nakikinig sa Diyos. Napakahalaga po niya. And you know, he followed the Master throughout his life. He followed the Lord Jesus Christ. There is such thing as happiness apart from Jesus. Without a right relationship to Christ, you will never have real contentment. Without a real relationship with God, with the Lord, you will never have peace and you will never have assurance in your life. Nothing else of this world can ever truly satisfy you except Him, except the Lord Jesus Christ. To become disciples who are completely surrendered to the Lord, you and I can be His disciples too. We must begin by obeying Him in every aspect of our life. However small it may seem, totoo po yun. Maliit mang bagay kung titingnan natin, wag po nating isipin na maliit lang yan. Hindi naman mahalaga. No, mas higit na sinusukat ng Panginoon sa atin yung ating pong pagsunod sa maliliit na bagay. Sapagkat kung tayo mapagkakatiwalaan ng Lord sa maliliit na bagay, mas higit niya tayong pagkakatiwalaan sa mas malaking bagay para sa atin. Remember the good steward who heard
his master say in Luke chapter 19 verse 17. I would like for you to open your Bible in Luke chapter 19 verse 17. Napakaganda po nung sinabi dito ng ito po ang ating pong babasahin dito in verse 17. Now it says here in Luke chapter 19 verse 17. Magaling sagot niya, mabuting alipin, yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Napakaganda po ng sinabi dito po sa talinghaga tungkol sa salaping ginto. At ito po ang sinabi ng Panginoon, no? Remember the good steward, we have read it a while ago, who heard his master say, no, unless you say yes to a little request from the Lord, unless you say yes to a little request from the Lord, you will never know what your life could have been. Like of wonderful blessing would be yours. Yes, if only you had obeyed the Lord. Yes, no? When we say yes to God, do we really meant it to the Lord? Do we really say that we are seriously to follow the Lord? Because saying yes is all about absolute obedience to the Lord. So the moment when we sing song like, yes, Lord, do you really meant it to the Lord? That is our question for today. So napakahalaga po na sandali na tayo po ay sumaludo sa Lord. That means we are about to obey Him completely. Or else, huwag na tayong sumaludo kung hindi naman natin siya susundin. Muli po, pagpalain po tayo ng Panginoon. At nawa, masumpungan sa atin ang tunay na lubos na pagsunod sa Panginoon. When we say yes to God, that means what? Completion of His command to us. An absolute obedience. Muli, God bless you po. And I would like to end our benediction in 2 Corinthians chapter 13, verse 13. I want you to please, lift your hands upward to God, that we really acknowledge the presence of God into your life, especially right there in your family. So let us all lift up our hands to the Lord. I would like to read this with you. Nawa ay sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Pagpalain po tayo ng Panginoon. At muli, isang magandang umaga po sa bawat isa. God bless you all. At ano pong sigaw ng mga mananampalataya ng Diyos kay Kristo? Lagi pong sinisigaw natin ay ang tagumpay kailanman. Yes, Lord God, we praise you, Jesus.
Purihin po ang Diyos at ang masaganang pagpapala po na ating dakilang Diyos na buhay. Sumayin niyo pong lahat, buhat po sa ating dakilang Ama, sa Anak, sa Santong Espiritu. Humayo po tayo na taglay natin ng kapayapaan at kagalakan, buhat po sa ating Panginoon. God bless you po at isang magandang umaga po sa bawat isa.